Mr. Charlie Tan ang Wow, nagpatayo ng Shabu grabe. Laboratory sa Davao Hindi ko City malunok na na bagong pinoproteksyonan pasabog ni ni Rodrigo Trillanes. Duterte. Umalinasaw na Sige, tungkol pakita kay natin. Pulong Ito si Charlie at Tan. Charlie Tan. Halika at Charlie itong Tan pag-usapan, and Sir Paulo Duterte. mga Sige. kaibigan. Noong isang araw, pumutok sa social media ang isang viral video na kung saan nakuha ng CCTV camera ang pagbubugbog ni Pulong Duterte. Binugbog niya ako. Yung saksak niya parang 4 to 5 times. Galing sa taas, dalawang beses yung sa baba. At that time, kami na Charlie, Pulong, kami lang kasama. Umalis kami sa bahay ni Charlie, linipat kami ng bar. Close talaga sila eh. Then every time na nag-invite si boss na si Charlie, yung sinasabi niya palagi na bisan mo kasi pupunta si boss. Yung transaction ko talaga sa kanila eh. Nagbibigay sa babae, through Charlie Tan. That time, yung babae, payment na lahat. Pinayaran yung tatlo tama. Yung isa, 1K lang yung binigay niya. Then nag-react yung babae, parang nairita si Pulong. Yung tinawag niya ako, yun lang. Start, lumabas siya ng isang patalim. Hinabol niya ako. So, sinabihan niya yung guard, yung bodyguard niya na isa sa baba na lock mo yung door. So, parang patay na talaga yung ako eh. Sabi niya, i-off niya yung CCTV, yung wala lahat. Parang patay na ako. Yung Pulong niya sa akin that time na pinatirahan mo ba ako, yay ka, gago, makatay kita. Kaya sobrang sabag pagkakakita ng parang hindi pa ako. Every sampal or suntok may 1K. Last yun, mga 10 na sampal suntok. Pero yun na siya. Sabi ng iba, ganun talaga daw sa malasing tayo. Pag alam ko, dalawa, tatlong beses na siya nagwala bro. So hindi lang that time niya ginawa or sa ibang bar. Every time lalabas ako sa amin, parang may tumutulog. Parang ganun nga, yun baka balikan ako. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Hindi ko malunok ang bagong pasabog ni Trillanes tungkol kina Pulong at Charlie Tan na lalong nagpainit sa Davao Group issue. Noong isang araw, Makikita pumutok sa social ang media bagong ang video isang ni viral Trillanes na binabanggit niya ang mga ginawa ni Charlie Tan, Pulong Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Halika, pakinggan natin si Trillanes. Sila din ang nagpatayo ng Shabu Laboratory sa Davao City na pinoproteksyonan naman ni Rodrigo Duterte. Si Charlie Tan ay isang special na kaibigan ng mga Duterte dahil nga kasabwat siya ni Michael Yap. May mga larawan na dapat simpleng alaala lang ng magkakaibigan. May mga litrato ring hindi mo akalaing na magiging ebidensya. Pero paano kung ang larawan ng isang simpleng kainuman ay maging susi sa isang kontrobersyang bumalot sa isang makapangyarihang pamilya? Kasi minsan hindi mo mapipigilan ang tanong, teka, kaibigan nga lang ba talaga? Lumabas ang issue patungkol sa video ni Pulong Duterte at nagsalita na ang biktima. Atin siya pakinggan mga kaibigan. At gayon din, pakinggan natin si Trillanes. Noong isang araw, pumutok sa social media ang isang viral video na kung saan nakuha ng CCTV camera ang pagbubugbog ni Pulong Duterte sa isang nagpakilalang bugaw ng mga babae. Ano kaya ang mga dahilan kung bakit ginawa ito ni Pulong Duterte? Ngayon, panuurin po natin ang buong salaysay ng nasabing biktima. Ako si Stone Sean Patria from Davao City. Si Pulong, binugbog niya ako. In-off na yung CCTV kaya hopeless na talaga ako. Binubulong niya sa akin that time na pinatirahan mo ba ako, yay ka, gago, makatayin kita. Kaya sobrang kaba pagkakakita ng parang hindi pa ako. Almost 2 hours, madami talaga. Every sampal or suntok may 1K. Last yun, yung mga 10 na sampal suntok. Then uwi na siya. Kaya yung mga tao doon, nakaduko na lang lahat. Pati mga waiter, bouncer, hari talaga. Iba talaga yung galing niya or galawan niya. Hindi ko talaga malunok kaibigan ang mga larawan ni Paulo Duterte na kasama si Charlie Tan. Hindi ito simpleng selfies, pero sa pag-upo ni Senador Trillanes sa Senate hearing at pagbukas ng laptop, may pinakitang mga larawan na tila mas malakas pa sa anumang salita. Picture ito ng kasiyahan, picture ng tiwala, picture ng koneksyon,
Ngunit hindi lang pala ito tungkol sa piggery at inuman. Kasi habang ngumingiti si Pulong sa mga larawan, ang mga tanong ng publiko ay unti-unting lumalalim. Sino nga ba si Charlie Tan? Ayon kay Pulong, kaibigan, may babuyan, kainuman. Subalit ayon naman kay Senator Lacson, si Tan ay hindi ordinaryong negosyante. Siya raw ay bahagi ng tinatawag na Dafa Group, isang grupong may impluwensya raw sa Bureau of Customs. Ang grupo raw na ito ang may kapangyarihang magpalusot ng shipment na hindi ini-inspeksyon, at ang pangalan ni Tan lumilitaw mulit-muli, hindi lang sa hearing kundi sa text messages, sa testimonya at sa mga usap-usapan. At ating pang pakinggan si Trillanes sa kanyang bagong pasabog kay Charlie Tan. Sinabi niya na si Mr. Charlie Tan ay kasabwat ni Michael Yang at ni Sammy Uy sa pag-i-import ng mga illegal substances. Si Charlie Tan ay isang special na kaibigan ng mga Duterte dahil nga kasabwat siya ni Michael Yang. Makikita natin na talagang malapit sila sa isa't isa. Hindi lang kay Pulong, kundi kay Digong Duterte mismo. Pero bakit ngayon lang? Marami ang nagtatanong kung noon pa pala may issue, bakit ngayon lang pumuputok? Dahil ngayon lang may tapang na nagpakita ng pruweba ang dating Senator Trillanes. Sa gitna ng lahat, ipinakita ang larawan. Hindi niya sinabi, pinakita niya. At sa simpleng kilos ni Pulong, napangiti habang nakatitig sa screen. Marami ang nagtatanong, may dapat bang ikatuwa? Manasseh Carpio at ang businessman. Sumalang din sa pagdinig ang presidential son-in-law noon, si Manasseh Carpio. Kilala rin daw niya si Tan, pero sa mas businessman na pananaw. Ngunit kahit pa sabihing negosyo lang, may club, may piggery, may koneksyon, at tandaan, kahit sa testimonya ni Las Cañas noong 2016, ilang ulit nang nabanggit ang pangalang Charlie Tan. Hindi raw ito basta kaibigan, hindi basta negosyante, may proteksyon, di umano mula sa mataas. Tugtungan ng mga pahiwatig mula sa text ni Tita Ani kay Taguba na nagsasabing cut off kay Tan, hanggang sa sabay-sabay na pagkakabanggit ng pangalan ni Tan sa mga hiwalayan na investigasyon. Hindi ito basta pagkakataon. Pero bakit tila ang iba ay mas abala sa pagtawa sa halip na pagsagot? Therefore, kung sa ordinaryong Pilipino sapat ng isang larawan para maghinala sa pagkatao ng isang tao, bakit sa mga nasa poder kailangan pa ng paulit-ulit na pagdinig bago umamin? Hindi ko malunok kaibigan na sa kabila ng testimonya, litrato, text at ulat, hanggang ngayon isa pa rin daw itong kaibigan lang. Pero kung yan ay kaibigan lang, anong klase ang kaaway? Sa dulo ng lahat, ang mga larawan na hindi na lang alaala, ito'y naging salamin na kung tititigan mo ng mabuti, makikita mong hindi lahat ng kaibigan ay inosente. Kung gusto mong mapanood ang buong Senate hearing, handa ka na bang tingnan ang larawan at tanungin ang sarili mo, kaibigan lang pa talaga yan? At kung napanood mo ang buong video ni Trillanes, totoo bang kaibigan lang ito? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon. Hagay 2 verse 7. Yayanigin ko ang lahat ng bansa at dadalhin nila rito ang pinakamahalaga nilang kayamanan at pupunuin ko ng aking kaluluhatian ang templong ito, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaibigan, sa gitna ng mga iskandalong lumilitaw sa harap ng sambayanan, mga larawan ng koneksyon, mga lihim na ugnayan sa likod ng kapangyarihan, hindi maiwasang mapaisip kung may katarungan ba talaga. Ngunit sa aklat ni Hagay, may malinaw na mensahe ang ating Panginoon Diyos. Yayanigin ko ang lahat ng bansa. Hindi man natin makita agad, may Diyos na kumikilos, kaibigan. Ang ating Panginoon Diyos ay hindi tahimik sa harap ng katiwalian. Ang ating Panginoon Jesus ang kalulhatian na pinangako sa templo, at sa kanyang pagdating, lahat ng anino ng kasinungalingan at kasakiman ay nilantad. Siya ang tunay na liwanag sa kadiliman, kaibigan. Sa gitna ng mga investigasyon, testimonya at mga ngiting may bahid ng lihim, ang ating Panginoon Jesus lamang ang hindi mapagkunwari. Siya ang totoong nagmamahal sa atin. Ang kanyang presensya ang pupuno sa templo ng ating bayan kung tayo manunumbalik sa kanya. Kaya kung ngayon ay puno ng pagkakadismaya ang ating puso sa mga naririnig nating mga balita, lumingid lamang tayo sa ating Panginoon Jesus, ang tanging kayamanang nagdadala ng liwanag at hindi lihim.
Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kasinungalingan at pagtatakip, ikaw ang katotohanan. Punuin mo po ang aming mga puso ng pag-asa na balang araw sa iyong pag-ugas sa mundo, ang mga lihim ay malalantad at ang iyong kalawatian ang mananaig. Ikaw ang aming kayamanan o aming Panginoon Diyos, hindi ang koneksyon, hindi ang kapangyarihan sa mundo. Ikaw ang aming hari, hindi ang sinumang nasa trono ng tao. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat sa paglinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagtinong sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.